Soriano muna, yung apat muna, Marian, tatanungin ko. Kailangan marinig natin kung kumusta ang pakikipagtrabaho nila sa Diamonds. Kyla. Ako, I was super nervous. Actually, in the beginning, working with Inay, I mean, she is the Diamond Star for a reason, diba? And I guess really stepping into this whole show with such a powerful cast, talagang kinabahan ako. But I'm so grateful to everybody and of course Inay kasi tinanggap nila ako and they welcomed me and they were so warm to me. And of course, thank you rin kay Direk Jojo and Direk FM kasi talagang inalagaan din po nila ako. So nawala yung kaba? Nawala. At saka si Inay kasi para talaga siyang nanay namin eh. Kaya inalagaan niya rin po talaga kami. So I'm so grateful. Love you, Nay. Thank you. Ayan. JM. Ako po, yun nga po, Diamond Star siya. Sabi ko nga po kanina, hindi niya yung pinaramdam sa amin. Parang nanay po talaga sa set, inaalagaan niya po kami. And yung naging, sabi ko nga kanina, naging challenge sa akin pagka nakaka-eksena ko siya is nanonood ako sa kanya kasi sobrang galing. Okay. Parang nadadala ako sa scenes. Ayan. Kim. Ako naman, very generous si Inay. Dami niyang binibigay sa amin. Lalo na ako kasi magkapaa kami. So, ang dami-dami kayong sapatos na mamahalin. Galing kay Inay. Tapos, ang dami niyang pagkain lagi sa kwarto niya. So, pupunta lang kami doon. Tapos, magkukwentuhan kami, ganyan. And chikahan, ganun. Pero pag eksena na, yun na yun. Siyempre kakabahan ako. Sandali lang, hindi pala kami mag-ano dito. So parang medyo nininervous din ako pag magkaka-eksena na kami. Kasi siyempre, ang dami nang nagawang mga project at ka-eksena si Inay. Baka yung sampal ay medyo hardcore. Nangyari na ba? Hindi pa? Opo, Okay. nangyari na. Tsaka sobra po akong natigal ka. Dahil, because... Siyempre, di ba, yun, pangarap na isang artista na masampal. Di ba gumawa kang vlog, nagpasampal ka lang kay Inay? Oo. Okay. Yun, bucket list yun namin. Check mo yun. Bucket list check. Ang lala. Pero yun po yung abangan ninyo. Isa din po yun sa mga eksenang dapat niyo pong panoorin dahil baseball. Charot lang. Pero sobra akong nagpapasalamat na nakatrabaho ko po si Inay dahil habang ginagawa ko eksena kinakabahan ako. Habang pinanood ko yung eksena na yun, mas kinabahan ako para sa role ni Juliana. So, ang galing lang makatrabaho isang Maricel Soriano na ang tagal-tagal na sa industriya pero sobrang down to earth and very accommodating to help yung mga artistang katulad namin. Ayan. Of course, Paul. Kasi Parang parang yung maubos. mga confrontation scene kanina, di ba? Parang naubos na po yung sasabihin ko, parang kinuha na po nila na. Pero, pero yun nga po, hindi ko po first time makatrabaho si Inay. Wala po akong masasabi, kundi napakaraming magagandang salita kay Inay at wala po akong mabibigay sa kanya, kundi napakaraming respeto at paghanga. Okay. Reaction na lang. Okay. Reaction of course ng Diamond Star. Sabi ko, wala bang cash? Wala kayo dapat nagbibigay sa akin ng cash yun. Puro na lang salita ang natatanggap ko. Wala bang Hindi, love ko sila. Sobra. Sa set, ako ay nag-aalaga. Pero sila kayo, nilalagyan ko ng pulbos dyan sa likod. Nilalagyan mo ng sapin sa likod. Sapin dito sa harap, di ba? Nako, at saka yung mga dalawa kong babae. Yung isa dyan, si Losa. Oo, baby girl ko yan. Parang kaming paisiyan, kaya alam na alam ko. Tapos ang isa naman dyan, tawa ng tawa. Tawa lang ng tawa. Sino kaya yun? Nakakatuwa sila. Masaya ako, kaya looking forward akong pumunta sa set ng maaga kasi naantay ko na sila, anong latest? Naghanap na ako ng latest. Anong latest ngayon? Ganon. Ayun. Thank you. First time mo ba, Kim, na makasama sina Paolo at si JM? First time, yes, sa series. Si JM, pangalawang beses na namin magkatrabaho. Si Paolo, ngayong isang first time, ngayon lang talaga.
And parang sila hindi nagsasalita. Ayun, yun yung actually tanong ko. Ano yung first impression mo sa kanila na nabago o parang nalinlang ka nung nakilala mo na sila? Si JM, hindi talaga siya ganun ka nagsasalita. Dahil mahilig lang siya sa, Mobile Legend. Kaya pag inaaya ko siyang kumain minsan, pumapayag naman siya. So parang doon niya nabababa yung Tapos doon kami nagkukwentuhan, sabay kami nila direct sa mga staff na kumain. Kasi hindi talaga siya matatanggal sa Mobile Legend. Pero pag ako yung nag-aya, nabababa niya naman yung Mobile Legend niya. Di ba, no? Salamat sa kwento, ah. Anong meron si Kim, JM, para maibaba mo yung Mobile Legends mo? Takot ako kay Kim. Oo, pero yung mga eksena nyo kasi medyo daring din, di ba? Meron bang, pinractice ba to? Or on the spot? Hindi, si Direk muna. Kaya ginagawa nila. Ang sabihin, ganito ka dito. Ganon. Ay, hindi ko lang alam yung kay Kim at saka kay Hindi ko alam kung si Direk din muna. yung mga halik-halik sa leeg. Yan. Ginagaya lang namin sila direct. May blocking na. Si Direk Jojo pala yung nag-demo. Ano? Si Paolo naman, hindi talaga siya masyado nagsalita. Tsaka never ko pa talaga siyang nakatrabaho or naka-chance encounter sa mga party or mga may sarili siya mundo. So parang doon talaga ako natakot. Pero buti na lang, sobrang nice pala siya. Sobrang siyang, yun, yung kasama namin siya kumain pag lunch and dinner. Parang open naman siya, basta kausapin mo lang siya. So ikaw lagi, Kim, yung nag-open ng conversation. Ako lang yung madaldal, yung magkukwento lang ako. Good listener. Kwento lang ako ng kwento, tapos lang siya na oo. Ang hila pa rin ng role mo, Kim, dito kasi two quiet guys ang kasama mo. 2 introverts and 1 extrovert. Pero si JM tsaka si Paolo, okay lang yung kadaldalan ni Kim. Natotolerate nyo. Nakakahawa po yung energy niya. Yes. Hindi ko sumagot. Hindi, ako natutuwa ako kasi yun nga, nakakahawa yung energy niya. Tsaka okay rin na may isang nagsasalita lagi dahil kung kami ni Jay ang lagi magkasama, tahimik lang yung dressing room. Ano namang impression nyo kay Kim? Na nalinlang din kayo? Nung nakilala nyo na siya. Na ito pala yung totoong Kim. Sa akin po, ang kinagulat ko po sobrang seryoso niyo pong actress. Yun nga po bukod po dun sa nakita ni Direk. Nakita ko rin po yun yung notes niya. Every time, hindi siya pumapalya sa continuity, emotional continuity, sa character development niya. And nakaka-inspire lang po. And nakakaba at the same time kasi pag hindi ka pumunta ka sa set na hindi ka aral or hindi ka prepared, baka maligaw ka ng landas. So, yun po. So honored and happy na makatrabaho ko siya. Talaga, JM, kinakabahan ka pa kay Kim knowing kung gaano kagaling na actor? Hindi po. Mata pa lang yan, nagsasalita na siya. Wow. Nag-uusap ang mga mata. Si Pao, Ako naman, ang kinagulat ko kay Kim, mabilis siyang kumilos. Usually kasi, syempre kapag may mga leading ladies or mga actress kang kasama, usually matagal mag-makeup, magbuhok. Si Kim, isa siya sa pinakamabilis kong nakatrabaho and para sa akin, plus yun dahil parang sa mga ganito, limited lang yung time namin mag-shoot. At niraratsyada yung mga eksena. Napaka-convenient na napakabilis lang kumilos nung kasama mo. At hindi lang pag-aayos kasi parang, of course, nag-iiba rin ng mga eksenang ginagawa. So pati memorization and okay lahat. Di, minsan nga, akala ko nagkakwento na siya. Yung pala, nagbabato na siya ng linya. Uy, sandali lang, hindi ko ma-memorize. Hindi, ginagawa ko yun pang warm-up rin ng mga ka-eksena ko. Parang, kunwari nag-aayos, sasabihin ko na yung lines ko, tapos para mas
mas maging natural tsaka mas maging para ma-remind rin sa next sequence. Kaya gabi pa lang kinakabisado ko na pag si Paolo lagi kasama. Parang may patribute din sila sa'yo, Kim, ah. Oo nga, birthday ko, boss. Salamat. Ayan, thank you. Yung next question ko kay